Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa hashtag Walk with Lan, ang channel na walang takot na ibinibunyag ang katotohanan sa Philippine politics. Yan, pag-uusapan natin ang isang pahayag na mukhang simpleng kwento lang pero puno ng layers ng deception. Sinabi ni President Bongbong Marcos na mayat na talaga ako. Nga talaga ako. Sounds innocent, right? Pero bakit ito naging viral? Bakit ito nag-spark ng rumors about health, drugs, at mas malalim na issues sa kanyang leadership? Sa susunod na ilang mga minutong deep dive na ito, we will dissect it intellectually, fact-based, witty at critical para sa inyong mga kabataan na nasa social media at OFWs na nagtatrabaho abroad pero concerned pa rin sa bayan. Ito ang episode para sa inyo. We will cover historical context, current scandals, at kung paano ito nakakaapekto sa ordinaryong Pinoy. Stay tuned na, huwag umalis dahil may shocking revelations ahead. First, like and subscribe para sa more content like this. Let's walk! Okay mga friends, let's start with the facts. Noong 2023, nag-viral ang rumors na si BBM ay may health issues or worse, allegedly using cocaine. Kaya daw siya namayat. Sa isang press conference, sinabi niya, namayat nga talaga ako. Diet lang yan, exercise. Witty deflection, di ba? Pero intellectually, bakit kailangan niyang i-address ito? Dahil sa growing public doubt. Ayon sa reports from reputable sources like Rappler and Philstar, ang rumors started from social media posts linking his weight loss to drug use, ha? Allegedly naman. At saka sabi ito ng mga periodista, echoing his father's era scandals. Pero wait, hindi ba ito evasion tactic? Instead of addressing real issues like inflation na umaabot sa 8% noong 2022 or the West Philippine Sea tension, he's talking about his waistline. Engaging ba? Para sa mga kabataan, it's like a TikTok trend na nadi-distract from the real tea. Okay, parang siya yung classmate na kapag tinanong mo bakit absent, sasabihin, nag-diet kasi ako. Pero ang totoo, nag-cutting class. Mga OFWs, alam nyo yan, habang kayo nagpapakahirap dyan sa abroad, siya nagpapapayat lang. Let's dig deeper. So ano sa tingin ninyo? Legit ba ang explanation? Comment down below. Next, tatalakayin natin ang Marcos family legacy, kung paano ang namayat, na ito ay metaphor para sa shrinking trust sa gobyerno. Okay mga kababayan para maging intellectual tayo, let's go back to history. Ang pahayag na namayat nga talaga ako ay hindi isolated. It's part of a pattern of denial from the Marcos clan. Remember under Ferdinand Marcos Sr., 70,000 were imprisoned, 34,000 tortured, 3,240 killed during martial law. Facts from Amnesty International at UP historians. Ngayon, si BBM ay denying any involvement sa ill-gotten wealth, estimated at $5 to $10 billion per PCGG records. Pero bakit siya namayat? Siguro stress from court cases, Sa Sandigan Bayan, may pending cases pa rin sa estate tax evasion. Umaabot sa 203 billion pesos para sa mga kabataan. That's like your student loan na hindi nababayaran pero amplified by 1,000. Wow, Habang ang average Pinoy namamayad dahil sa gutom, poverty rate at 18% as of 2023 per PSA, sila namamayad daw sa diet. Engaging para sa ating mga OFWs, kayo na nag-overtime sa Middle East para sa remittance na 1.5 trillion pesos yearly, pero ang gobyerno walang transparency sa Maharlika Fund. It's hypocritical. Kay mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ay unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Back tayo sa ating script. Huwag umalis, current presidency failures. Okay. Mga kaibigan, now let's be critical sa current admin. Okay? Yan.
Inflation peaked at 8.7% in January 2023 per BSP dahil sa poor policies. Habang si BBM namayat, ang presyo ng bigas namayat din ang supply. Parang diet niya ha, pero forced diet para sa masa. Ang pabago-bagong stand sa China claiming victory sa WPS pero allowing incursions ayon sa DFA reports ha 200 plus incidents since 2022 para sa mga kabataan. It's like ghosting your ex pero still liking their post. Confusing ha? OFWs affected kayo dahil sa remittances tied to stable economy. Corruption. Troll farms allegedly funded to spread disinformation per factcheck.org PH. Ang namayat na pahayag, destruction from VP Sara Duterte feuds at confidential fancy scandals. It's gaslighting, making us doubt our eyes while they're feast on power, mga kaibigan. Kung ikaw si BBM, ano ang susunod na excuse? Share sa comment section. Dito tayo sa juicy part. Ang drug rumor sa fact, noong 2023, Australian media reported alleged cocaine use based on whistleblowers. BBM denied it, saying natural weight loss. Pero critically, bakit hindi magpa-drug test publicly o follicle test publicly? No? Like Duterte did. Parang exam na diet lang ang sagot pero walang proof, mga kaibigan. Sa Pilipinas, drug war under Duterte killed 6,000 plus officially. Pero human rights group say 30,000. Ngayon, under BBM, reform ba? Hindi. Still extrajudicial killings per Human Rights Watch, mga kaibigan. Para sa mga kabataan, it's hypocritical. Preaching anti-drugs pero dodging test, OFWs, kayo ang bayani. Pero sa bayan, parang walang bayani sa gobyerno. Okay ha, mga young viewers. Kayo ang future pero under BBM, education budget is slash. DepEd crisis with 159,000 classroom shortage per 2023 data. Namayat ang opportunities nyo. Parang siya, namayat din ang sweldo nyo dahil sa inflation. Para sa mga OFWs, 2.3 million pesos kayo abroad per POEA. Remittances saving the economy pero walang proteksyon. Labor attaches underfunded. Habang siya nagpapayat sa Malacanang. Kayo namamayat sa gutom sa abroad jobs ha? Anong solusyon? Vote wisely, stay informed. Kaya mga kababayan sumali na sa hashtag #WalkWithLand membership para sa mga exclusive content. So ano ang gagawin natin? Intellectually push for transparency, demand audits, support independent media, huwag mag-diet sa katotohanan, feast on facts. Para sa mga kabataan at OFWs, join movements like iba-iba ng mga OFW groups at youth-oriented groups. Voter turnout in 2022 was 83%. Use it next time. Kaya mga kababayan, ang namayat nga talaga ako ay hindi lang kwento. It's a symbol of evasion in a nation hungry for truth. We have critic it fact-based, wittily at critically. Salamat sa panonood. Share this to 5 friends, like, comment, subscribe, at join the membership para sa more. Kita-kits next episode sa hashtag #WalkWithLand. Laban lang, mabuhay po ang Pilipinas.